Ang nakaraan, si Kyle, ang pinakamahusay na espada ng kontinente noong 1,000 taon, ay sapat ang lakas para labanan ang dragon ng mag-isa. Kahit si Ghislaine, bago siya bumalik sa nakaraan, ay hindi yun kayang gawin. Bagaman sinasabing mas malakas na siya ngayon, hindi pa nakikita ng dalawa ang tunay na kakayahan ni Ghislaine ng malapitan. Paano silang hindi matutuwa na makatanggap ng lihim na teknik mula sa ganoong kadakilang tao? Nagmamadaling binuksan ng dalawa ang libro. Gaya nga ng inaasahan, tulad ni Jerome, ang sulat ni Kyle ay nakasulat sa unang pahina. Nabalitaan ko na may mga hanggal daw na nagngangalang Kaor at Lucas. Kumunat ang noo ng dalawa at masama ang tingin sa libro. Pagpapatuloy, madalas akong tawaging hanggal noong bata pa ako. Kaya hindi mo rin kailangang malungkot. Mas lalong wala kang dahilan para madismaya. Kung magpapatuloy ka sa pagsisikap, maaari kang maging isang malakas na hanggal, man lang. Siyempre, hindi naman ako naging kasing hanggal mo, kaya hindi magiging madali para sa iyo na maging kasing lakas ko. Maaaring hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko ngayon dahil talagang hanggal ka. Panipi tuldok panipi, isa itong pangungusap na hindi nagbigay ng kahit anong aliw sa kanilang dalawa. Hindi naman talaga maganda ang reputasyon nila sa teritoryo sa simula pa lang. Maraming tao ang nagchichismis tungkol sa kanilang dalawa, tinatawag silang mga hanggal na magaling lang sa pakikipaglaban. Hindi lang silang dalawa, ang buong Fenris Knights ay ganoon din. Sobrang lala nito kaya kahit si Claude ay naglaan ng hiwalay na budget at oras para sa Basak Education. Ang katotohanang walang sinuman, kahit si Gillian o Belinda, ang tumutol dito ay nagpapakita kung gaano sila kaina pagdating sa pang-araw-araw na buhay. Dito, iniiwan ko ang lahat ng mga sikretong natutunan ko sa buong buhay ko. Hindi lamang ang aking mga teknik at pamamaraan ng pagsasanay sa mana, kundi pati na rin ang mga record ng maraming laban kung saan nakipagsapalaran ako sa kamatayan. Iniwan ko kung paano ako lumaban, ano ang iniisip ko, ano ang isinuko ko, at ano ang pinili ko. Ang mga karanasang iyon ang magbubukas ng mga bagong pananaw para sa iyo. Hindi lang mga teknik ang iniwan ni Kyle. Itinala niya ang lahat ng naranasan niya sa larangan ng digmaan, ang mga sandali ng pagpapasya, ang mga pagpipiliang ginawa niya sa bingit ng kamatayan, at ang kanyang kaisipan. Upang makalaban siya ng hindi nagpapanik, anumang oras, sa anumang sitwasyon. Ito ang tunay na sikretong teknik. Naglalaman ito ng lahat ng naipon ng isang tao sa buong buhay niya. Bagaman tinawag akong pinakamahusay na eskrimador sa kontinente, nasiyahan lamang ako sa paggamit ng mga espada, kaya kung humawak ng lahat ng sandata. Hindi mo malalaman kung ano ang maaaring mangyari sa larangan ng digmaan. At, sa katunayan, nagsanay ako sa ganoong paraan para talunin si Ghislaine. Ang medyo nakakapanghinayang ay sa huli, hindi namin natukoy kung sino ang mas malakas, si Ghislaine o ako. Siyempre, ako ang mananalo kung naglaban kami, pero mas mabuti sana kung mas malinaw naming napagpasyahan ang resulta. Talagang nadismaya si Kyle. Sapat na ang lakas niya para makuha ang titulong pinakamahusay na eskrimador sa kontinente, ngunit para sa kanya, si Ghislaine ang tanging bundok na hindi niya kailanman nalampasan. Sumang-ayon sina Kaor at Lucas sa puntong iyon. Mas lalong naging kahanga-hanga si Kyle para sa kanila. Pareho rin silang may layunin na talunin si Ghislaine balang araw. Gusto kong kabisaduhin mo ang lahat ng aking mga sikretong teknik, talunin ang kadiliman, at pagkatapos ay talunin si Ghislaine upang patunayan na mas higit ako sa kanya. Maaaring tila imposible para sa iyo, pero wala na talaga akong ibang mahihilangan. Sige, ano pa man, ipinapaubaya ko, na ang kinabukasan sa iyo. Mas nagtitiwala lang ako kay Ghislaine at sa aking mga kaibigan, gayunpaman. Magsumikap ka at huwag silang hayaang maging hadlang. Hindi malaman ni Kaor at Lucas kung ito ba ay paghihikayat, pagdadalamati, o pangungutya. Parang kailangan nilang malampasan ang isang sikretong ayaw nilang bitawan. Tahimik na tinipon ng dalawa ang mga libro. Ang pananabik na naramdaman nila kanina ay hamupa na. Nakatanggap din sina Gillian at Belinda ng tig-isang libro mula kay Ghislaine. Ang unang pahina ng librong natanggap ni Gillian ay naglalaman ng pangalan ng isang bayani na nagpasimula ng isang panahon. Ang pangalan ko ay Lionel, ang nagtatag na hari ng kaharian ng Rotanya, unang lingkod ng Saint Tess, tagapagbantay ng Sacred Order,
at dating miyembro ng Julian Mercenary Corps. Gillian, nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa iyo. Hindi ka kailanman umaatres sa anumang larangan ng digmaan, sa halip ay tahimik kang tumatayo sa unahan ng lahat upang protektahan ang iyong mga kasamahan. Palagi kang matatag na parang isang matibay na kalasag, ang iyong katapatan ay malalim ngunit nag-uugat sa sarili mong mga paninindigan, at ang iyong lakas ay napakalaki ngunit hindi kailanman ipinagmamayabang. Nakamit mo ang titulong ulirang kabalyero, isang titulong hinahangad ng hindi mabilang na mga kaharian. Ang lahat ng aking mga sikreto ay ipapasa sa pamilya ng hari, ngunit hindi ako naniniwalang ganap itong maipapasa sa loob ng 1,000 taon. Kaya naman, iniwan ko ang mga ito rito ng hiwalay, at ngayon ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng mga sikreto at tuntunin na naipon ng pamilyang Maharlika ng Ladran. Huwag mong kunin ang kapangyarihang ito para sa sarili mong kaluwalhatian, kundi ipasa ito sa mga kabalyerong sumusunod sa iyo. Hayaan silang maging mga kalasag na hindi atres sa harap ng kadiliman, na nagpoprotekta sa mundo at sa mga tao nito. Kung ang mga inapo ng kaharian ay mikikialam sa iyong misyon, huwag mag-atubiling wasakin ang kaharian. Ang bansang ito ay orihinal na itinatag upang iligtas ang mga bayani at santo, at upang iligtas ang mundo. Sa makatuwid, kahit na mawala ang pamilya ng hari, basta't nabubuhay ang layuning iyon, hindi ako magrereklamo kahit kaunti. Ito ang huling habilin na iniwan ko, ang nagtatag na hari. Tandaan na ang korona ay umiiral lamang para sa misyon, hindi ang misyon para sa korona. Yumukod si Gillian sa harap ng libro ng may seryosong ekspresyon at nagbigay ng galang. Nabasa rin niya ang mga record, at alam niya kung ano ang ipinasyang iwanan ni Lionel. Ang ninais niya, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang tao. Hindi niya hahayaang masayang ang sikretong sandatang ito. Balak niyang pumili ng mga kabalyerong karapat-dapat sa sikretong ito at sanayin sila hanggang sa manghina ang kanilang mga katawan. Iyon ang tunay na paggalang sa bayaning nagligtas sa mundo 1,000 taon na ang nakalilipas at sa kanyang pamana. Ang librong natanggap ni Belinda ay nakasulat ng simple at elegante. Sa aking mga magiging inapo na makakabasa nito, nalaman ko na ang Shadow Knights ay tuluyang mawawala pagkatapos ng 1,000 taon ng pakikipaglaban sa kadiliman. Gayunpaman, narinig ko rin na ang huling tagapagmana ay nanatili sa tabi ni Ghislaine. Hindi ko nagawang protektahan ang aking mahahalagang kaibigan. Ngunit sinabi sa akin ni Ghislaine sa pamamagitan ni Ashton na may mga tao sa hinaharap na magliligtas sa aking mga kaibigan. Na mayroong kailangan kaming iwanan para sa kanila. Iligtas mo ang mga kaibigang iyon para sa akin. Iiwan ko ang lahat ng mayroon ako para sa araw na iyon. Ang mga pari ng simbahan ng kaligtasan ay talagang malakas, kaya hindi ito magiging madali. Ngunit huwag mong kalilimutan, sa kadiliman, walang makakatalo sa iyo. Hawak ni Belinda ang libro, tahimik na namumula ang kanyang mga mata. Sa loob nito ay ang mga prototype ng mga teknik na ginawa ni Marika 1,000 taon na ang nakalilipas, at ang mga record ng lahat ng laban na naranasan niya. Mas mapaglihim, mas malupit, at mga malulupit na teknik na nawala na sa panahon. Sa katunayan, kahit si Belinda ay ngayon pa lamang nakakakita ng ilan sa mga ito. Ngayon, sa pamumuno niya, lahat ng mga assassin ng Fenris ay magpapakadalubhasa sa pamanang ito. Ito ang sandali kung kailan muling babangon ang Shadow Knight sa kahariang ito. Ipinakarga ni Ghislaine at ng mga kabalyero ang lahat ng mga libro at kayamanan sa isang karwahe. Plano nilang muling uriin ang mga ito at ibigay sa bawat isa ang kailangan nila pagbalik nila sa kanilang teritoryo. Kahit noon, hindi maalis ni Jerome ang kanyang tingin sa Magic Book, na tila nahahalina. Ang Magic Tower ay puno ng mga dekalidad na Magic Book. Ngunit ang librong ito ay nasa ibang antas. Si Ashton ay nag-iwan lamang ng mga mahika na maayos na napatunayan ang kaligtasan sa Magic Tower. Ang pagpapanatili ng tower ang pinakamahalaga. Gayunpaman, kung ligtas silang babalik makalipas ang 1,000 taon, ibang kwento na iyon. Nag-iwan siya ng maraming eksperimental ngunit nakakatakot na mga mahika na maaari ring magpahamak sa gumagamit. Parang naghihintay siya para sa araw na ito. Dahil nasa tabi ko si Ghislaine, nagtitiwala ako sa kanya at iniwan ang mga mahikang ito. Pag-aralan ang mga ito at siguraduhing iligtas si Julian at itaboy ang kadiliman.
At ituro sa batang si Vanessa ang lahat tungkol sa Magic Tower at gawin siyang miyembro nito. Huwag tumanggap ng sinumang nagngangalang Alpoy. Ito ay isang mabigat na desisyon. Ang Magic Tower of Radiance ay orihinal na pinananatili sa pamamagitan ng pagpasa sa iisang tao lamang. Ito ay dahil sila ay lubhang maingat sa anumang pagtagas ng mahika o ang paglitaw ng mga disipulo na may masamang hangarin. Nagawa nilang panatilihin ang panuntunang ito dahil ang lahat ng nakaraang Magic Tower Masters ay mga makapangyarihan sa kontinente, na umabot sa hindi bababa sa 8th Circle. Ngunit dumating na ang panahon upang labagin ang panuntunang ito. Ang pagkapanalo sa huling laban ang pinakamahalaga. Dahil malapit na ang laban na iyon, wala nang dahilan upang ipilit pa ang panuntunang iyon. Alam ni Ashton ang pagkakaroon ni Vanessa. Dahil pinuri ng husto ni Ghislaine ang kanyang talento, nagpasya siyang tanggapin siya bilang miyembro ng Magic Tower 1,000 taon na ang nakalilipas. At ang huling kabanata ay naglalaman ng isang partikular na Teen Time na tala. Kung sino mang nagbabasa ng librong ito ay hindi namin kamag-anak, pakiusap ibalik ito sa dati nitong kinalalagyan. Pakiusap, panipi tuldok panipi, nabalitaan kung ikaw ay isang taong masyadong mapag-alala, at tila nag-aalala ka na baka may ibang kumuha nito kahit na nakapaghanda ka na ng gusto. Kung may ibang ang nakahanap ng pamanang ito, walang paraan na ibabalik mo ito sa kinalalagyan nito. Kukunin mo sana ang lahat at tatakas. Kahit na naisampa na ang lahat ng kayamanan sa karwahe, hindi tumigil si Ghislaine. Lumapit siya sa isa sa mga dingding ng silid at nang walang pag-aalinlangan, inihampas ang kanyang kamao. Whoosh! Sa likod ng gumuho na pader ay isa pang nakatagong espasyo. Maingat na inilabas ni Ghislaine ang isang pulse heiress mula sa loob. Agad itong nakilala ng mga tao. Isa ito sa mga banal na relikya na isinuot ni Saint Deneb kasama ang Holy Stone. Tahimik na tinitigan ni Ghislaine ang pulse heiress ng ilang sandali, puno ng pangungulila ang kanyang paningin. Ang nag-aalalang si Ashton ay hindi ipinagkatiwala ang lahat sa kaharian ng Rotanya. Nagtago siya ng kahit isang bagay para sigurado. Pagkatapos ng lahat, si Ghislaine lang ang makakaalam kung nasaan ang lugar na ito makalipas ang 1,000 taon. Piet, ibigay mo ito kay Parnell. Mayroon ng isa sa mga relikya si Piet. Kaya nararapat lang na mapunta kay Parnell ang pulse heiress na ito. Si Parnell, na nagtataglay na ng napakalakas na banal na kapangyarihan at kakayahang dumpensa, ay magmumulang isang hindi matitibag na kuta kung isusuot din niya ang relikyang ito. Tatalaga bang kailangang ibigay ko ito sa kanya? Oo, iniiwasan tayo ni Parnell nitong mga nakaraang araw, maliban kay Piet. Sinusubukan niyang iwasang makita tayo hanggang sa maayos na niya ang mga bagay-bagay. Kung ganoon, hindi mo ba nalang ibibigay sa kanya mamaya? Hindi ko alam kung kailan sisiklab ang labanan, kaya mas mabuting ibigay na ito sa kanya ngayon. At hindi ba't makakatulong ang pulse heiress na mas mabilis niyang maayos ang mga bagay? Kinuha ito ni Piet nang nanginginig. Sa takot na baka mawala ito, inilagay niya ang relikya sa kanyang dibdib at mahigpit na hinawakan ang kanyang kwelyo. Maingat siyang sinuri ni Ghislaine kung may nakalimutan ba siya, at pagkatapos ay bamulong. Huwag kang mag-alala at magpahinga ng mapayapa. Siguradong lulutasin namin ito. Ngayon, ang buong Fenris ay magiging mas malakas pa gamit ang mga sikretong sandata at mga Dragon Heart na iniwan ng mga bayani 1,000 taon na ang nakalilipas. At sa wakas, itataboy nila ang natitirang kadiliman at ililigtas ang mundo. Sila ang mga tagapagmana ng isang bagong era, na nagpapatuloy sa kalooban ng mga bayani na lumaban sa demonic realm 1,000 taon na ang nakalilipas. Bagamat wala nang makukuha pa, naggala pa muna sina Ghislaine at Erineth sa lugar ng ilang sandali, na tila gusto pa nilang maramdaman ang mga bakas ng kanilang mga dating kaibigan. Ngunit hindi sila pwedeng manatili rito ng habang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, si Ghislaine, na tila nakapag-ipon na ng lakas ng loob, ay ngumiti ng maliwanag at nagsabi, "Ngayon, bumalik na tayo. Kailangan nating mabilis na lumakas para hindi masayang ang pagsisikap ng ating mga dating kaibigan." Tumango ang lahat. Pagkatapos, nagbahagi sila ng mga tiwalang ngiti. Hindi pa tapos ang digmaan. Nananatili pa rin ang kadiliman, at isang nilalang na mas malakas kaysa sa kahit sino ang malapit ng maging kaaway. Gayunpaman, alam nila, gaya ng dati, sa huli ay mananalo sila sa pagkakataong ito. Kasama si Ghislaine.
Hindi sila natatakot sa kahit ano. Ang mga kabalyero ng Fenris, pagbalik dala ang kanilang kayamanan, ay binago ang kanilang iniisip. Natatakot ako. Nakakatakot ang pagsasanay. Pakiusap, itigil na natin. Hindi ba mas mabuting sabihin na lang nating natalo tayo at mamatay? Ang pagsasanay na nagsimula agad pagbalik nila ay isang impyerno. Ang pagsasanay ng Fenris Knights ay kilala na sa tindi nito dati pa. Pero ngayon, nasa ibang antas na ito. Hindi lang ito paghihirap, ito ay pang-aabuso, isang torture na tinitiis habang halos kumakapit na lang sa buhay. Sobrang lala nito, kaya ang pagsasanay mismo ay naging nakakatakot. Ang lahat ay magwawala sa munting pagbanggit lang ng training. Gayunpaman, sa kabila ng sigaw ng mga kabalyero, hindi kumurap si Ghislaine. Maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras. Kailangan nating maging kasing lakas hanggat maaari bago iyon. Iba ang digmaang ito. Ang isang halimaw na tulad ni Julian ay maaaring lumitaw bilang kaaway. Magaling siya hindi lamang sa martial arts kundi pati na rin sa diskarte at taktika. At hindi lang iyon, si Earnhardt, kung may babalik ang kanyang mga alaala, ay maaaring magpakawala ng kanyang kapangyarihan. At naroon pa sina Gatrose at ang mga High Priest. Ang mga natitirang Salvationists ay tiyak na mas magkakaisa kaysa dati. Kaya lahat sila ay kailangang lumakas ng mas mabilis. Iyon lang ang tanging paraan para maiwasan ang kamatayan. Pinakain ko pa nga sila ng mga Dragon Heart. Hindi ba dapat silang maging masaya tungkol doon? Sabi ni Ghislaine, na tila nakakaramdam ng tunay na kawalang katarungan. Dinurog niya ang mahahalagang Dragon Heart at ipinakain sa bawat isa sa kanila ayon sa kanilang limitasyon. Naniniwala si Ghislaine na kung kumakain sila ng ganoong mga bagay, nararapat lang na magtrabaho sila ng husto. Gumalaw ng may mas malakas na puwersa. Sinasabi ko sa inyong ubusin ang inyong lakas hanggang sa halos mamatay na kayo. Lumilipad si Ghislaine sa langit, patuloy na pinapahirapan ang kanyang mga kabalyero. Walang awa niyang inaabot ang sinumang sumusubok na mandayet. Boom! Biglang tumama ang kidlat kay Gordon mula sa langit. Sumigaw si Gordon, bumubula ang bibig, at bumagsak. Pero sino ba si Ghislaine? Siya na ngayon ang pinakamahusay na salamangkero sa kontinente, isang Ninth Circle Wizard. Hindi siya kailanman nag-aral, ngunit kaya niyang gamitin ang lahat ng mahikang ginamit ni Astian. Tumayo ka, kailangan nating magsanay. Nang ikauwi ni Ghislaine ang kanyang kamay, isang napakalakas na hilang magic mula sa Nine Circles ang pinakawalan. Pagkatapos, sapilitang gin-isang si Gordon, laban sa kanyang kalooban. Dahil bihasa na sa mahika, si Ghislaine ay naging isang tunay na Demon Lord. Bumubula ang bibig ni Gordon at nagwawala. Ngayon ay bihasa ka na rin sa mahika, at nagiging malikhain ka na sa pagpapahirap sa akin. Pakiusap patayin mo na lang ako. Kung magpapitiks-petiks ka sa pagsasanay mo, talagang mamamatay ka. Hindi, patayin mo na lang ako ngayon. Papatayin na lang kita. Kakagatan ko ang dila mo. Nagkunwari si Gordon na kakagatan ang kanyang dila. Siyempre, hindi naman talaga niya gustong mamatay, kaya nagbabanta lang siya. Ngunit nang muling ikauwi ni Ghislaine ang kanyang kamay, ang bawat kalamnan sa paligid ng bibig ni Gordon ay nanigas. Sabi ni Ghislaine nang may naaawang tingin sa kanyang mga mata, hindi ka pwedeng mamatay. Mahalaga ka sa akin. Isang kabalyero ang sumigaw, na tila nangingisay. Gaano mo pa kaya ako papahirapan kung hindi ako mahalaga sa iyo? Tahimik habang nag-eensayo. Kwak, kek. Patuloy na tinatamaan ni Ghislaine ang mga kabalyero ng mga kidlat. Gaya ng dati, ang mga kabalyero, na nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, ay halos mawalan na sa sarili. Sa wakas ay na-realize nilang lahat ang katotohanan. Bakit hindi sila natatakot sa kaaway? Ang kaaway ay malayo, pero si Ghislaine ay laging kasama nila. Ang makasama si Ghislaine ay, sa huli, ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo. At sina Kaor at Lucas, na hiwalay na nagsasanay bilang mga superhuman, ay nakaramdam ng bagong takot sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Pakiusap, alagaan niyo ako. Mula ngayon, edukasyonin ko kayong mga tamad na tao. Tumayo si Erineth sa harap nila na may malamig na ekspresyon. Hindi naman talaga tamad sina Kaor at Lucas noong una. Matapos matanggap ang revelasyon ni Kyle, hinarap nila ang kanilang pagsasanay ng may malaking ambisyon.
Ganoon nga ang nangyari sa unang araw. Ngunit, nagsimula ang problema sa ikalawang araw. Nagsumikap tayo kahapon, kaya dapat ba tayong magpahinga ngayon? Ang pagbawi mula sa pagkapagod ay bahagi ng pagsasanay. Sa tingin ko mas mabuting matutunan ang mga sikretong teknik sa pamamagitan ng meditasyon. Iyon ang paraan ng mga henyo. Unti-unti silang gumamit ng mga ganitong palusot, hanggang sa dumating ang punto na nakakahiya ng tawagin itong pagsasanay. Alam ito ni Ghislaine. Inasahan niyang magkukusa silang magsanay bilang mga superhuman, pero mukhang hindi iyon uubra. Gayunpaman, sina Ghislaine at Erineth lamang ang dalawang taong may kakayahang epektibong gabayan ang dalawang superhuman. Dahil sa dami ng pinamamahalaan ni Ghislaine, si Erineth ang kumuha ng responsibilidad sa dalawa. Pinagtawanan lamang ng dalawa si Erineth. Oy, Shifton sir, kami ay mga superhuman, kaya hindi nyo ba alam na hindi kami bagay na turuan ng kahit sino? Seryoso, kung papraktisin namin ito, makakatayo ba kami ng matikas gaya ng ngayon? Ha, hindi nyo alam ito. Hindi ako tamad, sadyang henyo lang ako, kaya hindi maiintindihan ng mga ordinaryong tao ang pagsasanay ko. Sa kaunting oras lang, madali ka naming malalampasan, Shifton. Nangiwi ang labi ni Erineth sa mayayabang na salita ng dalawa. Kahit si Kyle sa kanyang rurok ay hindi magagarantiyahan na madali niya akong matatalo. Nagpatuloy ang kanyang malamig na tinig. At kayo, na hindi man lang natuto sa sarili niyo at nagmana lang ng kaunti sa kanyang legasya, iniisip niyo na kaya niyo ako. Hindi man lang kayo maayos na nagsanay, kaya hindi niyo pa talaga ito namamana. Ano, masakit iyon sa pride ah. Ano sa tingin niyo kami hindi, ano sa tingin niyo ako? Nag-init ang ulo ng dalawa. Isang pagnanais na magpakitang gilas ang namuo sa kanila. Itinaas ni Erineth ang kanyang kamay at nagsalita. Nabalitaan ko kay Ghislaine na hindi kayo pwedeng maupo lang ng tahimik. Sabi niya kailangang maturuan kayo ng aktwal. Kung gayon, magsimula na tayo. Walang pag-aalinlangang inatake ni Erineth ang dalawa. Natural, bumagsak ang dalawa nang hindi man lang nakakalaban. Sumigaw ang dalawa nang may hinanakit at galit. Hindi kita mapapatawad. Ikaw na matandang bruha na nagkukunwaring bata lang sa harap ng kapitan. Halimaw sa gubat na 1,000 taon na ang tanda. Siguradong makakaganti ako. Naglabasan ang mga litid sa noo ni Erineth sa nakakairitang bansag na hindi pa niya narinig kailanman. Nagnitngit ang kanyang mga ngipin at pinaghahampas ang dalawa. Habang tumatagal ang laban, lalo pang nagnitngit ang dalawa, na umaatake sa kanya araw-araw na tila nagwawala. Hindi rin sila nag-atubiling gulatin siya habang nagpapahinga. Hindi na nila mapigilan ang kanilang galit sa antas na iyon. Pero sino ba si Erineth? Siya ang bayaning namuno sa dakilang digmaan 1,000 taon na ang nakalilipas patungo sa tagumpay, isang makapangyarihang nilalang na umabot sa antas na katulad ni Kyle. Kaya niyang mag-isang harapin ang ilang superhuman ng Salvation Church. Para kay Erineth, sina Kaur at Lucas ay wala pang binatbat. Ipagpatuloy niyo. Hihimatayin ang dalawa, sumisigaw ng parehong bagay araw-araw. Kahit gaano pa sila magsikap, walang gumagana, kaya mabilis na nawala ang kanilang motibasyon. Bilang mga taong madaling sumuko, kinamuhian na nila ang lahat. Samantala, habang sabay silang nabubugbog araw-araw, isang malalim na samahan ang nabuo sa pagitan nila. Isang araw, seryosong sinabi ni Kaur kay Lucas, tumakas na tayo. Saan naman? Kahit saan. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito, na binubugbog araw-araw, di ba? Nasasaktan ang pride ko, hindi ko na matiis. Mahuhuli rin tayo, di ba? Hindi mananahimik ang kapitan. Walang lugar sa ilalim ng langit kung saan tayo makakatakas sa paningin ng kapitan. Natuto pa siya ng mahika, kaya mas naging halimaw pa siya. Alam ko, pero ang punto rito, kaming mga superhuman ay hindi na nakatiis at tumakas. Mapapahamak ang matandang babaeng iyon na pinagkatiwalaan ng kapitan sa gawaing ito. Kaya, baka sakaling luwagan na niya tayo sa susunod. Nag-isip si Lucas ng sandali at tumango. Magandang ideya, mapapag-alitan siya sa pagiging masyadong malupit. At saka, kung wala tayo, maiirita siya at mag-aalala. Ayaw niyang madismaya ang kapitan sa kanya. Oo, sa totoo lang, kung gugustuhin natin, kaya nating umiwas sa pagkakadakip ng matagal-tagal, di ba? Mga superhuman tayo, matapos ang lahat. Tama, iyon nga mismo. Talagang pahihirapan natin siya.
Agad na tumakas ang dalawa sa teritoryo na ang layunin ay iwasan ang pagsasanay at bigyan ng problema si Erineth. At hindi nagtagal, nalaman ni Erineth na tumakas sila. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Malinaw kung bakit nila ginawa ito. Bakit ba ang lahat ng mga mapanira at sakit sa ulong mga tao ay nagtipon-tipon sa teritoryong ito? Pinigil ni Erineth ang kanyang galit at nagsimulang magpakawala ng enerhiya. Nahati ang hangin na tila pinunit, at nagpatawag ng kawan ng mga wind spirit. Nagkalat ang mga ito sa lahat ng direksyon sa bilis na hindi kapani-paniwala, at agad na itinuro ang kinaroroonan ng dalawang lalaki. Talagang ibinuhos ni Erineth ang lahat ng kanyang lakas. Hindi nagtagal ang resulta, maya-maya pa, ang dalawa ay kinaladkad pabalik sa estate, walang malay. Hindi lang sila ang ginagabayan niya. Sobrang abala sa estate dahil siya rin ang namamahala sa pagsasanay ng mga elven troops. Tinipon ni Erineth ang mga duwende at nagsalita sa isang nakakapangilabot na tinig. Ang kapangyarihan ng Salvation Church, kasama ang kanilang mga kakampi, ay mas malakas kaysa sa inyong naiisip. Kaya naman, kailangan ninyong maging mas malakas kaysa sa inyong kalagayan ngayon. Hindi ko mapapatawad ang mga tumatakas ng hindi man lang sumusubok ng husto gaya ng mga lalaking ito. Iminuwestro niya ang kanyang kamay sa gilid. Doon, ang dalawang bagbog saradong lalaki ay nakabitin sa isang poste, may mga karatulang nakasabit sa kanilang mga leeg. Ang tagawasak, Kaor, ang tagawasak, Lucas. Ang mga duwende, nang makita ang dalawang lalaking brutal na binugbog, ay sumigaw pabalik. Ang mga duwende ay dumanas na ng hindi mabilang na hirap at sanay na sa matinding pagsasanay. Ngunit si Aiskan, isang lalaking hindi sumusuko kahit gaano pabugbugin, ay iba. Hay, buwizard, ano ba to? Bakit ang World Chief na ang namamahala sa training ngayon? Seryoso, bunutin niyo na lang ang World Tree. Buong araw niyang isinusumpa ang pagsasanay dahil sa hirap nito. Hindi naman siya bobo, kaya sa loob lang siya nagrereklamo. Sa labas, mukha siyang mas masipag at disiplinado kaysa sa kahit sino. Ganoon ding malaimpyernong pagsasanay ang nagaganap sa buong teritoryo. Ang Knights of Fenris ay personal na pinamumunuan ni Ghislaine, ngunit ang mga regular na kabalyero at sundalo ay nasa ilalim ng pamumuno ni Gillian. Malapit nang sumiklab ang digmaan. Kaya gawin ninyo ang inyong makakaya. Hindi ako magtitipid sa suporta para maipagpatuloy ninyo ang inyong pagsasanay. Itinalaga niya ang kanyang sarili sa pagsasanay ng kanyang mga sundalo habang pinag-aaralan ang revelasyon ni Lionel. Sumunod ang iba. Ang lahat ay abala sa pagsasabay ng kanilang sariling pagsasanay at ng kanilang mga unit, at hindi nagpahuli ang mga dwarves. Sobrang abala nila sa paggawa ng mas marami pang galvanized na sandata hanggang sa halos wala na silang oras para matulog. Ngunit alam ni Ghislaine na hindi sapat ang basta lang pagpilit pasulong. Kaya tinipon niya ang bawat runestone sa teritoryo at gumawa ng malalaking mana concentration circles sa bawat training ground. Ang mga circle na ito ay ginawa ng mga pinakamahusay na salamangkero, kabilang si Ghislaine. Gamit ang ilang Dragon Heart, napakalaki ng naging epekto nito. At hindi lang iyon. Nagdala rin siya ng malaking bilang ng mga pari mula sa kaharian upang tumulong sa pagpapagaling. Si Fiote at ang mga pari, na may mga nosebleed araw-araw, ay siniguradong walang sinuman ang babagsak. Habang ang lahat ay nagiging mga sandata ng digmaan, dumating na sa wakas ang ulat na matagal nang hinihintay. Nahanap na namin ang mga bakas ni Master Julian. Nagdilim ang mga mata ni Ghislaine nang matanggap ang ulat. Ito ang balitang hinihintay niya, pero hindi ito eksaktong magandang balita. Hinto, magpakilala ka, sigaw ng sundalo, habang itinatapat ang kanyang kamay sa lalaking papalapit. Tumigil ang lalaki sa paglalakad at tula lang tumingin sa kanya. Nang makita ang kanyang titig, instinktibong napaayos ng tayo ang sundalo at nagsabi, "I-verify ko ang iyong pagkakakilanlan. Importante ito, kaya pakiusap makipagtulungan ka." Napakagalang ng sundalo. Ang lalaki sa harap niya ay nakasuot ng marangyang damit at may halos hindi makatutuhanang hitsura. Hindi niya mapigil ang maging mapagkumbaba, dahil mukha itong pambihira sa unang tingin pa lang. Agad na nalaman ng sundalo ang pagkakakilanlan ng lalaki. Hindi na niya kailangang tingnan ng litrato. Bihira ang ganoong kalakas na presensya. "Ha, ikaw ba si Julian?" Ang lalaki, si Julian, ay tumitig sa sundalo nang hindi nagsasalita.
Ang kanyang ekspresyon ay kasing putla ng yelo, walang ipinapakitang emosyon. Lumunok ng malalim ang sundalo sa kakaibang kapaligiran at nagsabi, "Wow, may opisyal na dokumentong dumating mula sa kaharian." Inoordenan kaming pagsilbihan si Julian ng may matinding pag-iingat pagdating niya. Paglilingkuran ka naming mabuti. Ibig sabihin nito ay hinihiling niyang magsama na sila. Ang ganoong utos ay hindi ibibigay ng walang dahilan. Sa wakas ay nalaman ni Julian na nagising na si Ghislaine. Hinahanap siya nito, at dahil naibalik na ang lahat ng kanyang alaala, alam ni Julian kung bakit siya hinahanap ni Ghislaine. Dahan-daang tumingin sa paligid si Julian. Impyerno, mula nang bumalik ang kanyang mga alaala, ang mundo ay naging isang madyugo at baluktot na impyerno. Ang bawat humihinga ay mukhang kasuklam-suklam. Alam niya, hindi naman talaga ganoon ang mga tao noong una. Pero hindi niya masabi kung ano ang katotohanan. Nabuhay ba sila nang hindi alam na ang mga tao ay sadyang napakapangit? O ang mga kaisipan ba ng demonyo ang nagpapakita sa kanila ng ganoon? Sa bagay, ano bang pakialam niya? Kung maglalaho ang malaimpyernong mundong ito, magiging masaya ang lahat. Kaya, kahit ngayon, kailangan niyang iligtas ang lahat mula sa impyernong ito. Itinaas ni Julian ang kanyang espada. Iwinasiwas niya ito nang walang sabi-sabi. Umihip ang hangin, ngunit ang bawat kabalyero at sundalo sa checkpoint ay nadurog at nagkalat. Siguradong walang naramdamang sakit. Iyon ang huling gawa ng kabutihan ni Julian. Masyado bang labis ang kanyang awa? Muling umalangaw ang bulong ng demonyo sa kanyang ulo. Patayin sila. Patayin ang mga kasuklam-suklam na ito ng mas malupit at brutal. Patayin ang lahat. Linisin ang mundo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Julian. Gusto niyang hanapin ang bawat nabubuhay na bagay at patayin sila ngayon din. Pero pinigilan niya ang sarili. Nilabanan niya ang nag-aalab na pagnanasa na pumatay. Hindi pa ngayon. Hindi pa ito ang oras. Si Ghislaine ang nagpalaki sa Julian Mercenary Group. Kung hindi dahil sa kanya, namatay na sana sila nang walang saysay sa larangan ng digmaan. Kung kailangan man nilang lumaban, hindi ba dapat man lang niyang bigyan ang kanyang dating kaibigan ng huling pagkakataon? Para sa laban na iyon, pinigilan ni Julian ang kanyang pagnanasang pumatay ng may pambihirang pasensya. At kapag tapos na ang laban na iyon, malilipol ang sangkatauhan ayon sa plano, walang matitira. Maliligtas ang kaluluwa ni Deneb. Naglaho si Julian na parang hangin. Sinadya niyang pumunta sa isang abandonadong lugar upang tiisin ang mga bulong ng demonyo. Gayunpaman, ang mga utos ni Ghislaine ay naiparating na sa buong kontinente ng walang exemption. Gaano man kalayo ang puntahan niya, siguradong may makakasalubong siya. Hindi tumigil si Julian. Sinumang bahagyang hamarang sa kanyang landas ay nadudurog ng walang exception. Walang nakakaalam kung saan siya papunta. Gayunpaman, malinaw na ang isip ni Julian. Guthros. Ang kanyang patutunguhan ay, ang direksyong itinuturo ng kanyang panloob na kumpas. Isa itong pakiramdam na tanging ang mga may parehong enerhiya lamang ang makakaramdam. Dahil naibalik na ang lahat ng kanyang lakas at alaala, malinaw na niyang matutukoy ang kanyang destinasyon. Gaano na kaya ang lumipas na oras? Sa wakas, nahanap na ni Julian ang lugar na matagal na niyang hinahangad. Si Guthros, ang pari na muling nagbangon sa Salvation Church sa kanyang panahon. At kasama si Guthros, ang dating kalaban, kung saan naninirahan si Duque Earnhardt Delphine. Isang maliit na baryo ito sa dulo ng kontinente. Isang napakatahimik na nayon. Ang mga tao roon ay namumuhay ng simple, nagsasaka at nangangaso. Hindi ito maganda ang lokasyon, at wala ring espesyal na produkto na maipagmamalaki. Lubak-lubak ang daan, kaya kahit ang Panginoon ng lupa ay hindi ito pinapansin. Gayunpaman, ang pagiging ordinaryo nito ay isang ganap na pagbabalat kayo. Ang mga namumuhay ng ordinaryo, rito ay pawang mga tagasunod ng Salvation Church. Maging ang mga matataas na pari na nagkawatak-watak matapos ang pagkatalo sa digmaan ay nagtipon-tipon dito. Sa ibabaw, namumuhay sila bilang mga magsasaka at mangangaso. Ngunit habang dumarami sila, hindi na sila nanatili sa loob lamang ng nayon. Sama-sama silang naninirahan sa isang lihim na komunidad sa ilalim ng lupa. Nang dumating si Julian, isang taga-baryo na nagpapanggap na vigilante ang bumati sa kanya ng may palakaibigang ngiti. Matagal na ring walang manlalakbay na napapadpad sa baryong ito.
Mahirap ang daan, kaya maaari kang mamalagi rito ng comfortable. Totoo ang kanyang sinabi. Hindi na kailangang pumatay ng sinumang pumupunta rito para lang manggulo. Tahimik lang silang nananatili at umaalis, kaya walang nanggugulo sa kanila. Ang mga bandido na paminsan-minsang sumasalakay sa nayon ay lahat naglaho ng walang bakas. Tula lang tumitig si Julian sa vigilante bago nagsabi, "Naparito ako para makita si Gatrose." Ha! At si Earnhardt din. Haha, anong ibig mong sabihin? Walang ganoong mga tao sa aming baryo. Marahil ay nagkamali ka ng nayon. Sagot ng vigilante habang tumatawa. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay malamig na, hindi gaya kanina. Muling nagsalita si Julian sa isang boses na walang emosyon. Hindi ko na uulitin. Dalhin niyo ang dalawang iyon sa akin. Talagang hindi ko alam ang sinasabi mo. Nang tumawa ang vigilante at hinawakan ng mahigpit ang kanyang sibat, biglang nalaglag ang kanyang ulo habang nakangiti pa rin siya. Patayin siya. Nagpulasan ang mga tao mula sa lahat ng direksyon. Pero wala man lang sa kanila ang nakadapos sa kwelyo ni Julian. Crunch! Kasabay ng isang malutong na tunog, sabay-sabay na nalaglag ang mga ulo ng mga sumugod. Crunch! 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 Pumasok si Julian sa nayon na tila walang nangyari. Pagkatapos, ang mga taga-baryo, na puno ng pagnanasang pumatay, ay nagtipon. Sa isang iglap, 12-dosenang tao ang pumulibot sa kanya. Tiningnan sila ni Julian ng walang emosyon at nagsabi, "Dalhin niyo rito sina Gatrose at Earnhardt." Alam kong narito sila. Isang matandang lalaki na may abong balbas ang humakbang pasulong. Siya ay isang mataas na pari ng Salvation Church at ang pinuno ng baryo. Napagtanto ang pambihirang kakayahan ni Julian, maingat na nagtanong ang pinuno, "Ikaw sino ka ba?" "Ako ang haring inyong hinahanap." Nang inig ng husto ang mga mata ng pinuno ng nayon. Paano na lang may biglang lilito at sasabihin siya ang haring matagal na nilang hinahanap? Sino ang maniniwala sa ganoong bagay? Sa sandaling iyon, 12-dosenang hibla ng kadiliman ang sumabog mula sa katawan ni Julian. Kumalat ang kadiliman sa lahat ng direksyon, tumatagos sa mga taga-baryo. Sa isang kisap mata, higit sa kalahati sa kanila ang bumagsak. Lumuhad ang pinuno ng nayon at nagsabi, "Pakiusap. Tumigil na kayo." Kahit sandali lang iyon, naramdaman ng pinuno, ang kapangyarihan ng kalaban ay hindi hamak na mas malaki kaysa sa kanya, na isa ring mataas na pari. Bukod dito, ang aura ay malinaw na mula sa Salvation Church. Kaya naman, hindi siya pwedeng basta-basta lumaban. Hindi siya makapaniwalang ito na nga ang hari, ngunit walang duda na isa itong pambihirang figure. Hindi ito isang bagay na kaya niyang harapin mag-isa. Nagsalita ang pinuno ng may kawalan ng pag-asa. "Pakiusap maghintay ng sandali. Ibabalita ko ito sa pari." Nagmamadali siyang pumasok sa isang bahay. At maya-maya pa, gumuho ang bahay, at ang mga figurang nakaitim na kapa ay lumipad paitaas sa langit. At si Gatrose, na nasa pinakaunahan, ay tiningnan ng masama si Julian. Ang prinsipe ng Tyrian, ngayon lang niya ito nakita ng personal. Pero nakita na niya ang mukhang iyan ng hindi mabilang na beses sa mga portrait. Isang mukhang napaka-perpekto at napakaganda na kapag nakita na ay hindi na makakalimutan. Kaya naman agad na nakasiguro si Gatrose. "Naparito ka dahil gusto mo nang mamatay." Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Gatrose at nag-ipon ng enerhiya. "Hindi ko alam kung paano nila nahanap ang lugar na ito, pero ang kalaban ay isang halimaw na itinuturing na pinakamalakas sa kontinente. Kailangan ko itong talunin gamit ang lahat ng lakas ko sa simula pa lang. At kailangan kong pangunahan ang mga tagasunod at lumikas agad." Ang pagpapakita ni Julian ay nangangahulugang malamang na alam na ng Duke ng Fenris ang lugar na ito. Tumalsik si Gatrose bilang isang itim na kadiliman patungo kay Julian. Ang iba pang mga mataas na pari ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Pero isang biglaang pagsabog ng banal na kapangyarihan ang lumabas mula sa pulse ares na suot ni Gatrose. Gaya ng banal na kapangyarihang lumabas mula sa kwintas ni Ghislaine nang una niyang makatagpo si Julian. Napatigil si Gatrose sa kanyang kinatatayuan dahil sa bigla at matinding liwanag. Bakit ang banal na relikya? Ang banal na kapangyarihan ay isang puwersang kumukontra sa aura ng demonyo. Ang epekto ng liwanag na iyon pa lang ay nagdulot ng dahan-daang pagkapaso sa paligid ng katawan ni Gatrose. Gayunpaman, hindi niya tinanggal ang pulse ares o pinigil ang banal na kapangyarihan.
Sinasabing ang banal na relikya lamang ang tanging makakahanap sa hari. Ang liwanag ay kumalat sa lahat ng direksyon at agad na tumungo kay Julian. Tiningnan ni Julian ang liwanag ng may pangungulila. Deneb, alam niya kung ano ang Pulse Ares na iyon. At alam niya kung ano ang banal na kapangyarihang ito. Ngayon, hindi na niya ito mahahawakan, o malalapitan, pero dahan-daang iniabot ni Julian ang kanyang kamay patungo sa liwanag. Ang kadilimang lumalabas sa kanyang katawan ay gumalaw patungo sa paparating na liwanag. Sok! Ang kadiliman at liwanag ay nag-aapoy sa isa't isa, nagkakabuhol-buhol. Pero hindi ito laban para wasakin ang isa't isa. Para itong dalawang nilalang na sabik na mahawakan ang isa't isa pero hinding-hindi mag-aabot, tila nangungulila sa isa't isa kahit sa gitna ng hapdi. Patuloy silang sumusubok na maabot ang isa't isa. Marahil dahil sa pagkapagod, o marahil sa ibang dahilan, ang banal na kapangyarihan ay unti-unting hamina at naglaho. Ang Pulse Ares na suot ni Gatrose ay bumalik sa dati at ordinaryong anyo nito. At si Gatrose, nang masaksihan ito. "O, Hari!" Sumigaw siya habang isinasabsob ang kanyang ulo sa sahig. Tumugon ang banal na bagay. At maging ang siksik at dalisay na aura ng Diyos ng demonyo ay nagningning. Wala nang duda, si Julian ang haring matagal na nilang hinihintay. Ang mga pari ng Salvation Church ay nagulat sa inasal ni Gatrose. Pero agad nilang napagtanto ang sitwasyon at sabay-sabay na sumubsob sa lupa. "Hari!" Ang mga taga-baryo ay nagpatira pa sa lugar na iyon. Ang mga nasa loob ng bahay ay lumabas, at ang mga nagtatago sa ilalim ng lupa ay lumabas din. Lahat sila, nang walang exception, ay yumuko at sabay-sabay na sumigaw, "Ang aming hari ay lumitaw na." Tinatanggap ito ni Julian ng natural. Siya ang sumagot sa tawag ng demonyo at piniling maging hari. Kaya naman, ang lahat ng mga anak ng demonyo ay dapat yumuko sa harap niya. Pero may mga hindi yumuko. Step, step, step. Ang kanilang dahan-daang paglakad, na tila namamasyal lang. Ang kanilang mga relax na ngiti ay hindi angkop sa sitwasyon. Iyon ay si Erhard at ang matandang butler na sumusunod sa kanya. Si Erhard, na sa wakas ay tumayo sa harap ni Julian, ay ngumiti ng bahagya. "Matagal na tayong hindi nagkita, mandirigmang Julian. Kaya ito pala ang nangyari. Kumapit ka ba sa kadiliman para iligtas ang santa?" Walang ideya si Erhard kung ano ang nangyari sa Demon Realm. Wala ng mga pari ng Salvation Church ang natira roon. Ngunit alam ko na isinakripisyo ng santa ang kanyang sarili para aisil ang Demonic Realm. Namana niya ang mga alaala ni Dirt 9. At siya rin, namana ang kapangyarihan ng demonyo. Sa pagtingin kay Julian, na bagong hirang bilang hari, naintindihan ko ang sitwasyon. Tinitigan ng maigi ni Julian si Earnhardt at pagkatapos ay nagsalita. "Hindi kailangan ng dalawang hari. Totoo iyan, pero hindi rin kailangan ng kahit isa. Anong iniisip mo?" Nagkibit balikat si Earnhardt. "Ano ba ang pakialam? Basta't pareho tayo ng layunin, ang wasakin ng mundo at tanggalin ang seal ng Demonic Realm, ayos na iyon. Kung makikialam ka sa gagawin ko, pupugutin ko ang sarili mong leeg. Siyempre, wala akong intensyong makialam sa trabaho mo. Sa katunayan, balak kitang tulungan ng aktibo." Huminto siya sandali bago nagdagdag, "Medyo nakakapanghinayang lang. Kung ipinagkatiwala mo lang sa akin ang Holy Stone sa simula pa lang, hindi mo na kailangang gumawa ng ganoong sakripisyo." Ngumiti ng bahagya si Earnhardt, sinusubukan si Julian. Pagkatapos, gamit ang mga matang walang emosyon, sumagot si Julian, "Huwag mong gamitin ang dila mong parang ahas. Hindi mo kailanman kayang hawakan ang Holy Stone sa simula pa lang. Huwag mong subukang magtanim ng walang silbing pagsisisi sa akin." Alam ni Julian, kung wala ang Holy Stone, hindi sana mapipigilan si Earnhardt. Natalo sana ang sangkatauhan sa dakilang digmaan, at baka naglaho na ang mundo noon pa. Ang kaluluwa ni Deneb ay hindi sana nasil, sa halip, ang kanyang mga kaibigan ay dumanas sana ng masakit na kamatayan. Hindi, baka naging mga nilalang silang hindi na tao, na nagdurusa habang buhay. Kahit nanalo pa sila, hindi mananahimik ang mga dragon. Manalo man o matalo sa dakilang digmaan, tanging desperadong katapusan ang naghihintay sa mga mandirigma. Dahil alam ito, nanatiling matatag si Julian sa mga salita ni Earnhardt. Tiningnan ni Earnhardt si Julian nang may makahulugang tingin. "Tumigas na ng husto ang iyong puso.
Oo, walang saysay ang pagsisisi sa nakaraan. Ikiniling niya ng bahagya ang kanyang ulo at nagpatuloy. Maaari na ba nating ipalagay na wala ka ng puso ng tao? Natakot ako na ikaw, isang taong may napakalakas na determinasyon, ay makikialam sa aming plano. Hindi na ako tao. At, crack, kumidlat ang espada ni Julian. Umiwas si Earnhardt, ngunit ang bahagi ng kanyang leeg ay nahiwa, at ang itim na kadiliman ay bumulwak na parang dugo. Nagpatuloy si Julian ng may malamig na tingin. Kung magtatanong ka pa ng mga walang silbing bagay pagsisisihan mo na ipinanganak ka pang muli sa panahong ito. Kailangan mo lang makipagtulungan sa akin. Pagkatapos mawasak ang mundo, gawin mo ang gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng awtoridad. Bahagyang natawa si Earnhardt. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita na tuwang-tuwa siya. Si Gutrose, na nakadapa sa sahig, ay iginalaw ang kanyang mga mata at maingat na nagsalita. Apostle, ito ang haring hinahanap natin. Lahat ng mga apostol ay dapat sumunod sa utos ng hari ng walang tanong. Gayunpaman, hindi nagpakita ng ganoong paggalang si Earnhardt. Hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Nakakabahala lang na makitang ganoon si Earnhardt. Ngumiti uli si Earnhardt at sinabi kay Gutrose, Gutrose, bumalik na ang mga alaala ko at sa wakas ay naintindihan ko na ang lahat. Sa katunayan, hindi ako ang apostol, kundi ikaw. Anong ibig mong sabihin? 1,000 taon na ang nakalilipas, nang matalo tayo sa dakilang digmaan, may isang apostol na tumakas hanggang sa huli at nakaligtas. Sinabi ko sa kanya na mabuhay sa anumang paraan, ipagpatuloy ang lahi ng relihiyon, at pagkatapos ay hanapin ako. Panipit tuldok panipit, ikaw ang kanyang inapo. Nagagawa mo ang mga tungkulin ng isang pari dahil namana mo ang kapangyarihang iyon. Lalong tumitindi ang tingin ni Earnhardt. Ibig sabihin, ikaw ang nagtuloy ng kapangyarihan at misyong iyon sa loob ng maraming henerasyon. Iyan ang dahilan kung bakit mas espesyal ka kaysa sa iba. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi na kailangang malaman ang marami. Isa rin ito sa mga pagsasaayos na ginawa ko. Nagawa mo ang iyong tungkulin ng mahusay. Kung gayon, sino po kayo, mahal na hari? Ako ay ang inapo ng dragon at ang tagapagmana ng kadiliman. Tahimik na ngumiti si Earnhardt. Pero ngayon, isa lamang akong nagnanais ng tunay na kalayaan, malaya mula sa tadhana. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Hindi na nagpakita ng interes si Julian kay Earnhardt. Si Gutrose naman ay may bakas ng kaba. Matagal na niyang nararamdaman ito, pero hindi niya moari kung ano ang iniisip ni Earnhardt o kung ano ang layunin nito. Binalot ng mabigat na katahimikan ang paligid. Ang lahat ay nakatingin na lamang kina Julian at Earnhardt. Tila para basagin ang katahimikan, unang nagsalita si Earnhardt. Iniisip ko kung ano ang nasa isip ng bagong hari. Ano ang gagawin niya ngayon? Si Julian, matapos ang sandaling pag-aalinlangan, ay dahan-daang nagsalita. Duke Fenris, ang pagbanggit pa lang sa pangalang iyon ay nagpatigil sa paghinga ng lahat. Kailangan natin siyang unahing ligpitan. Nagdilim ang mga mata ni Julian. Hanggat naririyan si Ghislaine, ang mundong ito ay hindi kailanman babagsak. Alam na niya ito sa simula pa lang. Tanging pagkatapos burahin ang pangalang Ghislaine, saka pa lamang tuluyang makakatungo ang mundo sa katapusan nito. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.